Dibo, hindi mo ba naisip na pwede kami mamakay sa ginawa mo kahapon? Hindi na. Kung mahulog kami doon, Alam ko naman hindi kayo pababayaan ni Big Brother. hindi kung mahulog kami. May tali naman kayo eh. Paano mang tanggal yung tali? Kung tanggal, hindi matatanggal yun. Paano natamaan sa batok o dito sa throat? Or sa And that's what you were aiming for, sa ulo. Yun din naman yung naramdaman ko yung binatulungan eh. Walang Hindi. nagbabato sa inyo, Wala sa namin mga yung tao sa tower. binabato namin. Tinatamaan naman din kami, pero Tinatamaan kayo sa mga salita. Alam mo ba na hindi nanggaling sa amin yun? Yun yung nafe-feel ng mga kasama mo sa bahay ngayon para sa'yo. alam ko yun. Tapos sinasabi mo pa sa lahat na ikaw ang pinakamatanda, nag-a-advise, magandang example. Tapos yung pinakita niyo kagabi, magandang example ba yun? Siguro sa labanan, kailangan din lumaban din. Kasi sabi nga ni Big Brother, gera yun eh. Pinasukan namin. Gera. Alam niyo kung ano yung gera? Hindi alam. So yung amin, protektahan yung tower. Protektahan namin yung itlog. Bakit sa unang araw may ihi yung pinambato nyo sa amin? Kung ako yung tatanong niyo, hindi ko alam yan. Yung ihi na sinasabi niyo. Ang gumawa nun, hindi ko alam. Tanongin niyo si Jason. Kasi nandoon lang ako. Nakatutulog dun sa tower mismo. 2 araw yun. Yung arino lang yun. Yun lang yung ginagamit ko para hindi ako lamigin. Yun lang yung ginagamit pang ihi. Pero never ko nakita na yung ihi kong yun, ilagay nila doon. Ibo, mula pagpasok mo hanggang sa ngayon, more than 3 months, ano na ang pinakamalaki pinagbago mo? Pinagbago ko? Siguro kung pinagbago ko nare-realize ko kung gaano ka-importante yung pamilya ko sa akin. Yun. Wala nagbago sa ugali ko. What makes you realize? O, yung sa sarili mo lang, na alam namin, importante yung family. Pero yung sa ugali mo or yung pagkatao din. Sa akin, pinapakita ko lang naman. Wala naman nagbago sa akin. Ganun lang ako siguro sa mga kaibigan ko. Anong ganun? Ano yung yun? humingi sila ng advice. Yun lang. Yun Ano lang nafe-feel ibibigay. mo pag lahat sila nagsasabing nagmamarunong ka? Nagmamarunong. Hindi naman ako nagmamarunong siguro. Dahil sa pinagdaanan ko lang yun. Kaya yun lang yung sinasabi ko. Kung sa task rin na magmamarunong ako, siyempre marunong akong sumayaw. So, share ko yung talent ko. Kung marunong di ako kumanta, share ko yung talent ko. Sa sipa. Hindi, mahirap pag marunong na sasabihin mo na marunong ka nito pero hindi ka naman marunong. Yun yung pagkakaintindi ko sa nagmamarunong. Kasi naman kung tatahimik naman din ako, ano sinasabi sa akin, hindi mo close yung mga housemates mo, namimili ka ng mga kaibigan mo. So, kung magiging naman, makipag-usap ka sa mga housemates mo, bibigay ka ng advice, yun. Ikaw pa yung mali. Advice, pero hindi mo masabi sa concerned person na ganyan tinatawag ka na tuloy kung hindi nagmamarunong nagmamalinis. Natural yung comment nila sa akin, tatanggapin ko yun. Nasa kanila. Hindi ko na pwede ko if ever meron akong example, may nakita ko kay Mami Kat or kay Jason. Nasa sarili ko na yun. Hindi ko na pwedeng confront yung tao. Pero sinasabi mo sa iba, Bakit sa iba mo sinasabi? Bakit hindi sa taong concern? Sa iba kanino ko sinasabi. Like, Tulad tungkol ng sa kay Rika. akin, hindi yung kinupuna ko yung pag-English mo, bakit alam na lahat, maliban Alam sa namin akin? lahat, hindi lang ni Rika. Alam din ni Daddy Patrick yung mafe-feel mo naman kung Sabihin ko kay biro. Rika, si Rika, alam mo na O yun. syempre, sasabihin ko sa iyo, Rika. O bakit hindi mo nasabi sa akin na nasabi na ng lahat, nalaman na ng lahat? Ayaw ko lang na dumating yung time na mag-argue tayo sa harapan ng pagkain. Dahil niloloko mo ko palagi sa harapan ng pagkain. Yun yung akin. Sana naman maintindihan mo. Kung hindi ako fluent, hindi ako makaintindi. Pero kung ako yung marunong magsalita ng English, may kahit tawa, hindi ka makakarinig sa akin. Pero bakit hindi mo sabihin kung hindi na tayo kumakain? Hindi ko kayang i-confront yun siya. Sana ma-realize mo na lang na mali din yung ginagawa mo sa akin. Ako yung, bahala na meron kang iba to sa akin. Ako,
hindi ko kayang sabihin sa'yo. Dahil gusto ko sa last na ako mismo yung makaka-realize na mali yung iniisip ko para sa'yo. Ganun ako. Pero naisip mo ba na hindi malalaman ng ibang tao kung hindi mo sasabihin? Sinabi ko kay Daddy Patrick yun. Ano sinabi Dahil mo? ano yun, nafe-feel ko yun. Na nasasaktan ako doon. Dahil eager ako na gusto kong matuto. Pero ano sabi sa akin ni Daddy Patrick, pabayaan mo na lang. Kung ganun, sabi ni Daddy Patrick sa akin, papasensyaan mo na lang. So, yun yung ginagawa ko sa ibang mga kasama ko na housemates. Sige, yan para sa sarili mo. Na matatago mo, na ayaw mo i-confront si Rica. Pero yung tanong ko kanina, kung may nakikita ka kay Jason, sa iba mo sinasabi, hindi mo sinasabi sa kanya, like for this this is the last thing na naalala ko bago ako umalis ng bahay. Sige. Nung sinabi sa akin na automatic nominated ako for that week kasi nung sinabi ni Melissa na naririndi siya kay Delio, tapos sinabi ko buti nga hindi ko siya binoto. Tapos nag-usap tayong lahat. The reason why nag-usap kami ni Melissa, it's because lahat kayo ng boys nag-give up kay Jason. When we were there talking, you were the first one na maghugas kamay na hindi yan yung sinabi namin. I was very disappointed kasi nanggaling pa yun sa'yo. Okay. At yan, I Gusto- thought yun lang, but you keep doing it, and I'm glad right now lahat ng mga housemates mo ngayon nakakakita, and you still keep in denying it. Gusto kong i-clarify sa'yo. I mean, I have nothing against that, ha? Doon lang kita nakilala. Kasi iba yung pagtingin mo. Sinabi ko, klaro-klaro, si Jason, papabayaan ko na lang kung ano yung gusto niya. Hindi yung sinabi ko kay Big Brother. It doesn't mean pag pinabayaan ko yung tao, wala na. Hindi yun. Nirerespeto ko lang. Kung gusto niya mag-isa siya, sige, mag-isa ka. Kung gusto mong lumapit sa amin, lumapit ka sa amin. Welcome ka sa amin. Hindi ako namimili ng kaibigan ko. Hindi ako naguhugas kamay. Kasi ang parang kinalalabasan nun, parang naghugas ako ng kamay, pero hindi mo naintindihan yung sinasabi ko na hindi ako nag-give up sa isang tao. Pinapabayaan ko na lang, nire-respeto ko. Kung gusto niya mapag-isa, ilang beses ko na siya kinonfront na sumama ka sa amin dito. Sinusundan siya ng camera, natutulog siya. Sabi namin, dito ka, para hindi ka makatulog, pero siya may ayaw. So, sinabi ko, sige, kung yun yung decision mo, doon ka. Nire-respeto ko yun. Pero it doesn't mean na sumusurrender ka sa tao. Yung akin lang, kung gusto siya mapag-isa, doon Ngayon siya. mo lang sinabi yan, yung nasa mesa tayong lahat. Yun diba? yung gusto kong i-clarify sa'yo. Na hindi ako nagmamalinis nun, sabi ko. Yun yung akin. Kahit sila, Johan, sabi niya, hindi niya maintindihan. It doesn't mean na pinabayaan mo yung tao, sumurrender ka na. Hindi yun. Iniintindi mo lang yung tao. Yun din yung sinabi ko kay Big Brother. Sabi ko kay Big Brother, iintindihin ko siya hanggang sa kaya ko. It doesn't mean na sumusurrender ako sa kanya. Ano yung pinakamasamang ginawa ni Tibo sa loob ng bahay ni Kuya? Siguro, yung masama kong nagawa, yung siguro yung pag-a-advise siguro. Kasi bago nga ako pumasok, sabi ng misis ko, yung pag-a-advise mo, hindi mo kilala yung mga tao na nasa paligid mo, baka ma-misinterpret ka na. Kasi nga, ako ina-advise ko lang yun dahil sa hirap ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Tapos, yung aking sinishare ko lang, hindi ako nagmamarunong kagaya yung kay Jason. Sinasabi niya kung ano yung ginawa niya sa labas na masama, na nahuli siya. Walang masama siguro mag-advise ako sa kanya. Dahil naranasan ko na yung manghuli, sabi ko. Pag pinapasok mo sa kulungan yung tao, siyempre, nasa huli yung pagsisisi. Ako bilang ama, gusto ko mag-advise ako. Ayaw ko pasama yung mga kaibigan ko. And gusto ko rin sabihin sa inyo, yung kay Harish, na pinagtatawanan ako, pag pinagtatawanan ako while nag-i-English ako, gusto ko madaman yun. Na ayaw ko na mayroong magloloko sa inyong taong ganun. Sinabi ko kay Paul Jake, yung sa pagkain pa lang sinabihan si Melissa ng